So 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So kailangan be thankful in all situations. So kailangan sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat tayo. Hindi kung kailan lang na dumating yung mga pagpapala saka lang tayo magpapasalamat. Ano mang hamon, ano mang mga problema, dapat palitan natin ng pasasalamat kahit na hindi pa natatanggap natin yung mga, kaya nga as long as na hindi pa natin natatanggap yung mga panalangin natin, lagi tayo nagpapasalamat. So lagi tayo nagpapasalamat anumang sitwasyon, lalong-lalo na may mga hinihiling tayo sa Panginoon. So ano man yung hinihiling natin sa Panginoon, hanggat hindi pa natin natatanggap, lagi tayo nagpapasalamat. Hindi yung sasabihin mo, bakit hanggang ngayon, Lord, wala pa rin akong natatanggap. So, dapat hindi ganun yung ating panalangin. Huwag nating ang Panginoon na para tayong nagmamalaki sa ating sarili. So, kailangan kapag tayo ay lagi tayong nagpapakumbaba. So, pag nagpapakumbaba, kahit hindi pa dumarating, huwag nating susumbatan ng Diyos. Sasabihin natin, bakit hanggang ngayon, Lord, hindi mo pa binibigay yung aking gusto? So, hindi dapat ganon. Dapat magpasalamat tayo. Salamat na tayo na makakamtanan natin yung nais natin. So, kaya nga, ito yung sinasabi na ang kalooban ng Diyos ay para sa atin. Kagalakan, panalangin, at pasasalamat ay sumasalamin sa isang pusong nakaayon lamang sa layunin ng Diyos. So, ang nais ng Diyos sa atin ay ibigay niya ang gusto natin. Ngunit ang gusto ng Diyos sa atin, habang hindi pa tayo nakakatanggap, dapat makita sa atin ang kagalakan na tayo naglilingkod. Laging nakikita sa atin na kahit hindi pa natin natatanggap, lagi tayo nagpapasalamat, lagi tayo nananalangin. So, kaya nga ito bilang mga mananampalataya, paano natin ito isa sa buhay? Paano natin gagawin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay? So, kailangan natin piliin ang kagalakan araw-araw. So, kahit na hindi pa natin nakatatanggap yung mga gusto natin, kahit punong-puno pa tayo ng mga pagsubok, kahit sa mga pagsubok, hanapin natin na lagi tayong nagagalak dahil lagi natin ipinapaalala sa atin na ang pangako ng Diyos at presensya ng Diyos, kung lagi kang nagagalak, ay darating at darating yan. Kahit na sa mga pagsubok, lagi tayong humanap ng kagalakan. Dahil nangako ang Diyos na kapag tayo laging nangagalak, ipinapangako niya sa atin yung kanyang mga pagpapala at presensya ay mananatili sa atin. So dapat, dapat lagi tayong manatiling nakakonekta sa Diyos. Sa pamamagitan ng kailangan lagi tayong nagbabasa, nakikinig, at isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Buo ng ugali ng pagdarasal sa buong araw na mo. Ibig sabihin, huwag nating kalilimutan na lagi tayong nagdadasal araw-araw. So kaya nga, ang pagdarasal kahit ikaw ay naglalaba, salamat Lord, mabilis na ako matapos. So pagdarasal na yon. Nagluluto ka, salamat Lord, na masarap ang niluluto ko, pagdarasal na yon. So kaya nga, ito'y sinasabi na, laging magpasalamat. Bilangin ang iyong mga pagpapala at magtiwala tayo sa Diyos na siya'y gumagawa sa bawat sitwasyon. So kaya nga, ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na nagpapaalala sa atin na ang ating puso ay punong-puno ng kagalakan, panalangin at pasasalamat ay sumasalamin lamang sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Kaya ikaw bilang may asawang lalaki, babae, ito ang dapat gawin para mas lalo tayong pagpapalain bilang may asawa. Kaya ito, maipapakita natin sa ating asawang babae, kung ikaw man ay lalaki, kung ikaw man ay babae, maipapakita natin sa ating asawang lalaki na ito yung dapat makita sa atin. Ito yung katangian na ginagawa natin sa ating mga asawa. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan upang manatili nang masaya ang buhay mag-asawa. So kahit na gawin pa rin natin